ate na bang mai. Shit! Umuuga! Kala ko nga, anemic ako eh. Kala ko anemic ako. Sabi ni Billy, parang nakaramdam na ako yung parang gumanon ako. Akala ko talaga, kung ako, ang sarili ko lang talaga ang video na maawag naman ang ano. Eh, di man, sabi Billy, dito eh. Hanggang niya? Eh, gumanon na ako eh. Sabi ni Billy, lumilit na yung mga kapay gumagano. Nakaramdam na ako, parang akala ko lang, ang sarili ko lang ang Sa nakaraang maramdaman yung napakalakas na lindol. So far, wala pa tayo mag-report kung anong intensity yung naramdaman. Pero sa sobrang lakas, siguro mahihilo ka. Ilan lang ang hindi makakaramdam nun kung hindi mo naramdaman yun dito. Especially, lahat nag-evacuate from their offices, bumaba hanggang sa siguro mananatili kami dito sa labas sa kalsada hanggang maramdaman na safe nang bumalik sa mga buildings. So, yung mga kababayan natin dyan, lalo na sa kanilang mga tanggapan, stay safe. Okay? Ang lakas sobra, Sir JR. Grabe, nag-evacuate kami lahat, pinababa dun sa building para masiguro ang kaligtasan ng lahat ng mga empleyado. Wala pa tayo nakikitang intensity, pero sa mga nababasa natin, lahat sa Twitter, lahat halos nakaramdam, lalo na sa SA. Ang una ko nabasa, si Kong Gary Alejano, naramdaman ng lindol sa Quezon City. People out in the street, earthquake Manila, #earthquake Manila, lindol. So ang nakikita talaga natin ngayon sa Twitter feeds natin ay pawang mga nag-e-evacuate na employees kung saan-saang area dahil nga po sa napakalakas na lindol na naramdaman natin dito po sa Metro Manila ngayon. Ang inantabayan natin kung ano ang intensity niyan. Hindi ako nakababa ng bahay. Si Chris Caleb Tapilo, naku, bumaba ka muna para lang ma-sure na safe ang building bago ka bumalik ulit dyan sa building na yan. Sir Buji, grabe nga mamdang ang lakas. Sobra. Tita Ara, alam ko nasa Riyadh ka ngayon. Korea, sorry. Pero dito po sa Metro Manila, malakas na lindol ang naramdaman namin intense. Hindi pa natin sure. Especially po dito sa Makati, ramdam kanina yung sa 7th floor sa office namin, dito sa Ricojan Building, yung pintuan, yung glass door ay talaga namang umuuga. Ang akala ko nga mababasag kanina. Hanggang sa ramdam ko akala ko ako lang yun. Akala ko nahihilo lang ako. Dahil dapat magla-live na po kami doon para sa aking on the record program. Pero habang nakaupo ako, biglang lumindol. So, first things, safety first. Lahat ng empleyado, natusan na aming mga boss na bumaba muna dito sa kalsada hanggang sa makita natin safe yung building. Alam niyo po, sa sobrang taranta ko, yung anak ko, bumaba, walang slippers. Yan. Asya slippers. So yung slippers ko, ang pinahiram ko sa kanya. Ayan, ako tuloy yan, kaya pa ako. Kaya pa kami. Pero hindi po biro ito. So dapat pumunta po tayo sa safe na lugar. Alam naman natin na marami tayong ginagawa earthquake drill. So siguro ngayon, hindi birong earthquake drill ang ginawa natin ngayon, especially yung mga tao. Ayan, nakikita natin BGC patungo sa open area, mga empleyado. Open area po ang pinaka-safe na lugar para sa mga ganitong pangyayari, 'di ba? So
punta po tayo sa open area upang matiyak natin ang ating kaligtasan. Nahilo ako, sabi ni Chris Caleb. Baba ka muna, tapiro sa iyong condo para safe yung ating lugar. Baka may aftershock pa yan. O nga po yun din ang pinangangambahan. Sobrang lakas talaga kanina, nakakahilo. Nakatapak ka, Ma'am Dang. Opo, kasi kanina yung anak ko walang slippers. So syempre, bilang nanay, ibinigay ko po sa kanya yung aking slippers. And Ma'am Aba Zerada de los Reyes, kumusta po kayo? Kumusta po kayo ang inyong mga area? Stay safe, ha? Ang aming mga viewers, stay safe po. Mag-ingat po kayo dahil nakakakaba naman talaga yung naramdaman natin. Malakas din dito sa San Juan. Oo, antayin natin kung ano po yung intensity. And, ayun nga po, ulitin ko, kung kayo po ay nasa mataas na building, gusali, it is safe na bumaba muna kayo at punta sa open area para hindi po kayo matiyak natin ang inyong kaligtasan. Kung ano man yung anumang gamit na nandiyan sa loob po ng inyong mga opisina, iwanan nyo po na pansamantala at mas maganda pumunta muna sa safe na lugar. Ma'am Dang, lakas dito sa San Juan. John Patrick Santos Tolentino sa amin sa Calamba, Laguna, Lumindol din po. Ingat kayo dyan. Thank you po Sir Nilo Kabudoy Sambas, si Ma'am Cecil Arellano, ingat kayo dyan. Salamat po. Dito din po sa Quezon Province, naku, mukhang hindi lang Metro Manila, no? Lakas din dito po sa Tansa, Cavite. Mag-ingat po, sabi ni Angelo Gumabon. Arwin Sean Maurer Licuadan, the second is not just in Makati. O nga po Sampaloc, mamalakas. Metro Manila, and so far nakikita natin na pati nga Cavite, and Cavite, Malvar, Batangas, Laguna, ano ba ito? Buong Luzon na ba ito? It's all over Luzon, o nga. Buong Luzon ito. So sige, titigan ko lang po yung mga report kung ano nga ba, kung mag-check tayo sa Pag-asa kung ano na kung meron na silang initial report. Pahawak lang ako. Tignan natin kung may initial report na ang Pag-asa or ang DOST regarding po dito sa linggo na to. So nakikita natin na mga sinusure sa atin na info, hindi lang po ito Metro Manila. Cavite, Laguna, Batangas, naramdaman din. Ayan, sa Calaca, from Marlon Purificacion, Calaca, Batangas, naramdaman din. Stay alert and be safe. Just in Lindol, naramdaman sa ilang lugar sa Metro Manila at Luzon. So Luzon wide yung ating base sa mga natatanggap nating report, ha. So that cover and hold po. Yan na. So, dito natin makikita na talagang may kapakinabangan yung ating mga earthquake drill na ginagawa. Dito po sa North Caloocan, malakas din daw po. So, Metro Manila, so far, naramdaman ng buong Metro Manila, Calabarzon, yung mga natanggap nating report, no? So, stay safe everyone, ha? Please, punta po muna kayo sa safe na lugar. Kung nasa mataas na yung gusali, iwan nyo po muna yan. At pumunta kayo sa open area. Ayan, titignan ko lang po. Makibalita po kayo, lalo na sa inyong mga kamag-anak, kung saang area po sila. Tectonic in origin. Wait lang, eto na ba yan? April 22, 5:11, 14.95 degrees north, 120.2. So, ang pinakasentro po niya ay sa Castillejos, Zambales. Sa east of Zambales po ang pinakasentro. Tectonic in origin, magnitude 5.7 po. Yun naramdaman. Based po sa report ng PHIVOLCS DOST. 5.7 tectonic in origin at ang sentro po ay Castillejos, Zambales. Yan po yung ating natanggap na report mula po mismo sa DOST DOST PHIVOLCS po. Castillejos, Zambales ang sentro ng lindol, pero naramdaman yan Luzon wide. So, ganun siya kalakas. 5.7 in magnitude 5.7. Tignan natin kung anong tawag dito. Gano'ng kalakas, intensity, kung anong intensity yun naramdaman. Wag naman ito yung the big one, hindi pa ito. Actually, ang pinaghahandaan kasi natin sa earthquake drills sa mga nakaraan, the big one is 7, magnitude 7. So, 5.7 pa lang po. Imagine, 5.7 magnitude pa lang po ito at ang sentro ay sa Zambales. Pero ganun na kalakas yung shake na naramdaman natin, di ba? So,
talagang masasabi natin na kailangan na talaga nating paghandaan ang grabing uga na yan. Yan. A magnitude 5.7 earthquake, Luzon. 5:11 p.m. Sana wala namang damages kasi may mga report po na damages and aftershocks expected. Yung aftershocks po, ina-expect natin yan pero sana wala pong damages. So prayer po talaga ang kinakailangan natin. Valenzuela force evacuation na rin po ang ginagawa sa Valenzuela City Hall. 5:11 po yung exact time na naramdaman yung lindol, 5.7 quake. Dito natin, magnitude 5.7 po yung lindol na tumama sa atin ngayon at ang sentro po niyan ay sa Castillejos, Zambales. Pero doon sa mga sinishare nga ng ating mga viewers, ng ating mga kababayan, ramdam ito, Calabarzon, yung naramdaman na ito. So, Luzon-wide nga ang sinasabi. So, ito po yung isang area lamang po ito. Yan, unti-unti na pong pinababalik dito. Aftershock po sa Caloocan, sabi ni Milo Bobby. Naku, ingat-ingat po kayo. Dito rin po sa Rodriguez Rizal, ramdam din. Ang lakas po. Okay, ingat ka mo dyan. Meron din sa Malabon. So, talagang ramdam ito sa buong Metro Manila. Sukat din meron. Pampanga, ramdam din. Keep safe, Ma'am Mary Charles, keep safe din po. Ayan, dito po, yan. Pinababalik na po ang mga empleyado dahil nasiguro na nung ating mga authorities na safe naman bumalik sa building. Pero again, ingat po kayo, stay safe. Kung saan pong lugar kayo naroroon, mag-expect na po natin na magkakaroon ng mga aftershock. Itong 5.7 magnitude na lindol na ito. Ulitin po natin ha, based po dun sa report, initial report po ng Pag-asa, ng Feebox DOST, 5.7 magnitude po yan at ang sentro niyan ay Castillejos, Zambales. Pero naramdaman po, Luzon-wide. So mag-ingat po tayong lahat ha. Ayan. Kami po aakyat na sa aming tanggapan. Sa 7th floor po kasi ang aming building. Kaya aakyat na tayo. So, basta po ang paalala po natin, ingat po kayong lahat. Mag-expect po tayo ng aftershock. Prayers, di ba? Yun nga sinasabi nila, prayers po lagi. Nueva Ecija din, naramdaman, Pangasinan. So, Luzon-wide, San Mateo. Ayan. Ang aming mga... Ikaw, Pampanga, Taguig, grabe lakas Taguig din po. Ako po walang ano. So, kumusta ang anyong wala akong sleepers, suot ang aking baby. Grabe kanina sobrang sa taas, sobrang lakas. Diba? Parang, nasang area kayo kanina? Nasa 7th floor sa... Anong pakiramdam? John. Tagal niya eh. Mga 1 minute 1 minute. Tapos, actually, noong una, kala ko yung glass lang umaalog dahil siguro glass. Minsan pag hinahawa kami yung glass ng ganun, di ba kala mo umaalog? Oo. Kaya akala mo hangin lang, no? Pero palakas siya na palakas. Oo. Sobra. So, grabe. So, ingat-ingat po tayo. Ayan. Magnitude 5.7. 5.7 Sambales, yes. here in Makati. Ang sentro niya ay Sambales. Wala pa intensity kung ilan yun dito sa atin. Pero Luzon-wide eh. Oo, Luzon-wide. Pero sobrang lakas. Oo, sobrang lakas. Oo, ayan. Ayan po. Thank you. Thank you. Ayan. Nagbabalikan na sila sa kanilang mga opisina. Sir Jomar, first time mong dumalaw sa amin. First time ko dumalaw dito, first time ko rin ma-experience yung lindol, ganito pala yung feeling. Oo. So, baski nung 1991 earthquake, hindi mo pa siya naranasan? Ngayon lang talaga. Oo. Dati di ko talaga na-experience na ganito na magkaroon ng feeling. Grabe, diba? Ang lakas. Sobra. Ramdam na lang nakakatakot. Oo. So, naku, ingat po tayo ha mga kababayan. Na, para po, ayan. Sobrang hilong-hilo kami. Ang dami po talagang nahilo. Maski ako nahilo kanina. Grabe. Hindi ko alam kung, ganun pala, no? Kasi, di ba, during earthquake drill, parang isi-isi lang tayo. Pero pag nandiyan na yung actual, mag-ganun pala. Matataranta ka rin pala, no? Matatakot ka kasi... kahit ano sabihin mong relax, sabihin mo sa sarili mong relax, parang matataranta ka rin pala, hindi mo alam kung anong una mong dadamputin, di ba? Parang ganun pala yun. So, basta kapag ka ganito palang mga pangyayari, kailangan yung
yung ating, ano ba to, yung maging relax pa rin tayo kahit sabihin natin nakakataranta. Tapos, yung kailangan active yung mind natin, alert yung ating mind para alam natin kung ano yung uunahin natin. Paranaque malakas din, sabi ni Ma'am Melinda Dizon, Angelina Martin, kaya dapat kasi lahat tayo magbago na, lalo yung dilawan, ginigising na tayo ni Lord. Ako, ayan, hiningal ako ng solid. And Batangas din po, ramdam ko. Ayan. So ingat-ingat po kayo ha. Kami po'y aakyat na. So maraming salamat po sa inyo lahat. Mag-ingat po tayong lahat. At dagdagan natin ang prayer. Mamaya po, magbabalik kami para po sa update kung ano na po yung intensity ang naramdaman sa iba't ibang lungsod at maging sa mga provinces na isinend sa atin ngayon. So, kung sana naman wala pong major damages na idinulot. Itong 5.7, again, 5.7 magnitude na lindol na ang sentro ay dyan po sa Castillejos, Zambales. Maraming salamat po. Yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina.